Tumayo po tayong lahat at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Lord, we praise you. We glorify your name. Aming itinataas ng banal mong pangalan, Panginoon. Hallelujah! 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 We praise you, Lord. Purihin ang banal mong pangalan. Ikaw ay makapangyarihan. Magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Good morning. Yan. Papatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Joshua. At nito po mga nakaraan talaga po amazing po yung mga pagtuturo ni Lord. Ano po? Lalo na po sa Joshua model. Bago po yon, ngitian po muna ulit natin yung ating po mga katabi. Ayan. Ngiti lang po. Ngiting cute po. Iba yung ngiting cute din, no? At last Sunday po, pinag-aralan natin tungkol kay Rahab. A very good message po no Sunday tungkol kay Rahab. Rahab, ano nga po pangalan? Rahab the prostitute. Nahihirapan ng pastor para Tagalogin, no? Nahihirapan siya. So, sa panahon natin ngayon, hindi na pwede yung prostitute. Rahab the sex worker. Yan na po ang tawag ngayon. Hindi na pwede yung prostitute. At ngayon po ay nagpatuloy po ang Book of Joshua. At dito po ay kanila na pong tatawid na sila sa Jordan River. Maganda pong tignan po muna natin yung kanilang kanilang sitwasyon. Kasi ito po yung isa sa pinakadakilang hakbang na gagawin po ng mga Israelita doon sa kanilang pagtawid.
At doon po sa bungad ng Joshua chapter 3 verse 1, parang ito na po yung sabing gano'n, Joshua started early the next morning and left Acacia Grove with all the Israelites. They went as far as the Jordan and stayed there before crossing. Ito po yung news na hinihintay po ni Joshua. They would finally come to the entry point of the promised land. For so many years, mahigit 40 taon mula nung lumabas sila sa Egypt. Imagine, 40 years. Kanila na pong niisip itong promised land. Pero itong promised land na ito, hindi po nagawa ng kanilang mga ninuno. So nandito po ngayon yung new set of generation. At itong new set of generation na to, sinasabi siguro nila, this is the day. This is the day. At malapit na matupad yung ating mga pangarap, babalik na tayo doon sa isang lugar na hindi nagawa ng ating pong mga ninuno. Parang hindi nagawa ng ating mga matatanda. Itong bagay na ito. Pero sa pagkakataong to, sabi nilang ganon, gagawin natin ito. Susunod tayo kay Lord. Napakaganda ng scenery na yun pagka tinignan po natin. They are going to cross Jordan. Pero, hindi po doon natapos yung magandang scenery. At siguro po habang naglalakad sila mula po doon sa Acacia Grove, papunta po doon sa Jordan River, doon sa sloping hill, ay pagbungad po ng umaga, anong nakita nila? The Jordan River is flowing, punong-puno po yung Jordan River. So ito po yung scene na magpapakita po sa atin sa picture ng Jordan River, doon po sa verse 15, ito po sinabi, now the Jordan overflows its banks throughout the harvest season. Overflows its bank. Ibig sabihin po, ang tubig po ay punong-puno. Kayo po ba ay nakita niyo na po yung ilog sa Nangka na nag-overflow nung panahon po ng mga Ondoy o kaya ng mga bagyo? Likod po namin kasi ay Nangka River. At doon po, kapag kami tumatay, tinitignan namin yung Nangka, talaga ang bilis ng flow niyan. Yung dating, kung may mga damo-damo pa na pwede kang tumawid, maglalakad ka, hindi mo na matatawid yun. Makikita mo, lalo na kapag ka bumaha na. Makikita mo may mga bola na maagos, mga aparador, refrigerator. Totoo po yun. Mayroong mga umaagos. Buti po mga bola lang, wala yung mga players. Talagang iba't iba ang umaagos doon sa Nangka River. Pagka nag-overflow po yun. So yun po yung scene. At yung dapat na Jordan na madaling tawidin, umaapaw hanggang pangpang na ilog. At kapag sinabi po natin maapaw na hanggang pangpang ng ilog, ibig sabihin punong-puno po yun. Tandaan po natin, yung tanawin na yon ay bumungad po sa milyon o libo-libong Israelita na nagkampalapit sa ilog. At that time, ito pong panahong ito ay natutunaw na po yung yelo sa Mount Hermon. At ang yelo sa Mount Hermon ay nagpo-flow po yan doon sa Jordan River patungo po sa Dead Sea. Mamaya po pakikita po natin yung mapa. At ito pong Jordan River nito, pag ito pong panahon, lumalapad dyan ng mga 30 to 35 meters ang lapad niya. So halos 1/4 po, mahigit sa 1/4 na 1 kilometro, mahaba-haba yon. At may lalim ito na 3 to 12 feet. Lumalalim siya. Maraming mga salabat na damo at bukod po doon, maraming mga halaman sa ilalim. Alam niyo po yung pagkat matawid kayo na maraming mga halaman pumupulupot sa paano niyo. Ganun po yun sa Jordan. Sabi lang ganun, hindi yung flow ang mas nakakatakot. Ang nakakatakot, yung mga halaman na salabat na nasa ilalim nito. Isama mo pa yung agos. Alam niyo po yung speed. Ang sabi po ng mga historian, 60 kilometers per hour. Makakatawid ba tayo sa ganun 60 kilometers per hour? 3 to 12 feet ang lalim. Ito po yung mapa ng Jordan. Yan. Gusto ko pong pakita sa atin to. Ayan po yung bagong Jordan ngayon. I believe ang Pastor Willie napunta na rin sa Jordan River. Napunta na rin po ako sa Jordan River. Ang lalaki po ng tilapia dyan, mga ganun kalalaki. Sabi ko gano'n, kung may mga Pilipino rito, may kita mo nag-iihaw na sa tabi ng Jordan River. Malalaki pong tilapia dyan, yun, hindi ko makalimutan.
Ito po yung lugar ng Abel Shittim. Actually, ito pong area na ito, dito na po nanggaling sa area na to, dito po ang Egypt, dito na po nanggaling yung dati. Yung dating grupo. Nagtataka tayo minsan, bakit hindi tumawid sa panahon ni Moses? Kasi tanda po natin si Moses, hindi po ba? Pumunta na siya doon sa lupang pangako, pero hindi sila pinapasok sa lupang pangako dahil nagalit ang Diyos dahil marami silang complaint. Mamaya po atin pong bibigyang pansin yon. At hindi lamang po yon. Dito sila nanggaling, ito yung Kadesh Barnea, dito po sa mababa pa yon. So paakyat silang ganon, papunta dyan. Pero ang ginawa ni Joshua ay nanggaling po sila dito sa Abel Shittim, dyan po, umikot sila somewhere, dito po sa ilalim, at pumunta po rito sa bandang ito ng Jericho. Ito po yung Jordan River, ito yan yung Jordan River. Ito po yung Mount Hermon. Ayan, Mount Hermon. Yan po yung natutunaw na yelo, na bundok na may yelo at nagtatagos po yan dito. Ayan, babagsak yan dyan hanggang dito. So, ito po yun. Mahalagang-mahalaga itong Adam na ito dahil mula po dyan hanggang dito ay doon po hihinto yung tubig. Pero bago po yun, tignan po natin maigi, no? The Bible tells us that they spent the next 3 days. 3 araw silang naging snay doon. Siguro po ayaw nilang, 3 araw lang tinitignan kung yung rumaharagas ng tubig hihinto. Iniisip nila, siguro itong gagawin ni Lord. Ihinto yan. Pero habang naghihintay sila, hindi naman. At posibleng all their confidence, mawawala na para makatawid sila. Pwede naman makatawid yung malalakas, siguro. Pero paano yung mga bata, yung mga sakitin? Paano yung mga hayop na bitbit nila? At paano yung wagon na nandun lahat ng kanilang mga gamit? Tandaan po natin, sila po ay mga traveler ito. At matagal-tagal sila mga nagka-travel at marami na yan na-accumulate habang nasa daan sila. At yun ang problema. Wala na pong matatanda rito maliban po kay Caleb at saka kay Joshua. Yung mga matatanda po ay nangamatay na po yun. Parang kahapon doon sa generation na sinabi ng Pastor Migs, nandito ba kayo kahapon yung tungkol doon sa generation gap? Sinimulan na po niya sa generation X. Sabi ko, nasaan na yung mga yung baby boomers, nangamatay na ba? Dito pa naman kami. Bakit walang baby boomers? Anyway, ko lang po yon. Now, pwede naman makatawid po, pero hindi ubra. Marami pong mga balakid. At siguro po, nagsisimula na sa puso nila mabuo yung doubt. Alam niyo po, madali para sa atin na makarelate sa mga emosyon at tiniisip ng Israel. Kung kayo po'y tatayo doon, at sa panahon ng malakas yung alon, ano po ang nasa isip po natin pagdating doon? Alam niyo po, so many of us face personal Jordans. Marami sa atin ang maharap dyan na parang hindi na natin kaya panlagpasan at napakatagal na hindi na natin sinubukan makatawid. Nakaupo lang, naghihintay. Ano pa lang po ito, doon pa lang tayo bago pa tumawid. Tinitignan lang po muna natin yung anong sitwasyon meron bago sila tumawid. Minsan parang tumigil na ang buhay nila dito at malabo na mangyari yung pangako ng Diyos. Yan po yung sitwasyon. Naroroon pa rin ang pag-asa sa masaganang buhay, pero hindi naman makalabas sa disyerto. Ang malaking katanungan na mabalot sa kampo ng Israel at sa atin pong mga buhay sa panahon ngayon ay, will we walk by faith or will we walk by sight? Paano ba ang paglakad na ginagawa natin sa ating pong buhay ngayon? Pagka may hadlang po ba, tigil na tayo? Pagka meron po bang hindi natin kaya, tigil na tayo? Kapag magandang buhay, okay lang? Kahit na walang paglago? At dahil sa dami ng tao na tatawid kasama si Joshua, ito po yung dami 600,000 na lalaki na sa edad na 20 hanggang 50. Pati na rin po mga babae, mga bata.
si Caleb at si Joshua. Ang sabi pong ganon, umaabot po ito sa 2 milyon mahigit ng mga Israelita. So yung picture na nakikita natin minsan na nandun sa harap, tapos nandito yung mga na tumatawid, parang lima-lima yan, at sila nakaparada, hindi po totoo yun. Ang totoong picture po niyan, milyon yan, nakahanda sila doon sa gilid po ng Jordan. Naka-ready na silang tumawid. Yun po yung picture na ipinapakita sa atin dito. At nasa harapan sila ng Jordan. Tinitignan ko Jordan, parang Cagayan River ito mahaba. Ang Cagayan River po siguro nasa mga 500 kilometers. Pero ang Jordan po malitlit po. Nasa 250 kilometers na po yan. So, mahaba yan. Pero talagang makakatayo ang mga tao doon sa harapan para tumawid. Alam niyo po tayo rin po, marami po tayong tatawid ng ilog sa ating buhay pananampalataya. Sa atin, nakatayo lang tayo. Our personal Jordan may be something like bad habits na umahadlang sa ating spiritual na pag-unlad. Mayroon ding mga hamon sa atin tungkol sa karamdaman. May hamon sa atin tungkol sa financial needs. May hamon sa atin tungkol dun sa mga relationship natin sa ating family, sa ating tatay, sa ating anak. May mga crisis, mga vices na hindi natin kaya na tawirin. Na-stuck na. At minsan po pag ganito pong katayuan, meron tayo na sa wilderness na inisip natin, well, wala na akong magagawa. Talagang kapalaran ko na ito. Ito nga ba talaga ang disenyo ni Lord sa atin? To stuck. Na ma-stuck tayo sa wilderness. At habang iniisip natin mga bagay na mahadlang sa atin para tira naharap tayo sa imposibleng desisyon. Hindi na po natin magawa yung desisyon. Pero mga bagay na ito, pag sinasabi natin desisyon, pag sinasabi po natin hadlang, it is no match for the God of the impossible. It is no match. Paulit-ulit na nabasa po natin sa kasulatan, what is impossible with man is possible with God. One last thing po we need to know bago po tayo tumawid doon sa Ilog Jordan. Ang Old Testament po ay sinulat po sa primarily in the Hebrew language. At marami po dito minsan ay mahirap isalin mula sa isang wika patungo sa isa. Kaya minsan yung translation po napakahalaga po noon. Hindi tayo nagtra-translate basta-basta at sabihin na itong ibig sabihin noon. Mayroon pong pagkakaiba sa pagkagamit sa kahulugan at pagkagamit din po doon sa kanyang pagkagamit at sa kahulugan nito. Pero yung po mga translators, masikap po nilang isinalin at inaral ang bawat salita. Dito po sa pag-aaral natin, dalawang salita po napakahalaga na makita po natin na Hebrew words. Una, ay yung word na nausa. Nasa, ayan. Translated sa English na set out. Nausa o nasa. Yan po yung ginamit po itong salitang ito over and over again in the book of Numbers. Sa aklat po ng mga bilang. At Numbers 22, kukuha lang po ako ng isang example line, 9:22 na Numbers. Whether the cloud lingered for 2 days, a month or longer, the Israelites camped and did not set out as long as the cloud remained over the tabernacle. But when it was lifted, they would set out. Yan po yon na pagkagamit. At ito po yung mga Israelites na lumabas mula sa Ehipto sa panahon ng pangungunan ni Moises na namuhay ng 40 years na palakad-lakad na lang sa disyerto dahil pinagbawal ng Diyos na pumasok sila sa lupang pangako. At doon sa wilderness, sinamahan sila ng ulap sa maghapon at sabing ganon ay haligi na apoy sa gabi. Ay meron naman pala provision si Lord Hindi sila nainitan at that time. Kahit na 40 years sila nagpalakad-lakad sa wilderness, hindi sila nainitan, merong ulap na tumatakip sa kanila at sa gabi naman, merong haliging apoy para makita nila ang kapaligiran. Pero, sumusunod lamang sila, kapag yung ulap ay tumaas, ibig sabihin, balot na tayo, lakad na ulit tayo. Lakad ulit sila. Pero ikot-ikot lang yan sa wilderness.
At pagka nakita ninyong yung travel ni Moses, talagang ikot lang sila kung saan. Binalikan lang, alis sila. Yun lang po. Hinto ang ulap, hinto sila. They set out, pagka-aalis na yung ulap. Yun lang po ang naging buhay nito. Ano po ba ito mga now sa people? Una po, they are afraid of the unknown. Ito yung mga tao na ang takot nila ang pumigil sa kanila nung pumasok sa lupang pangako at ang kaninyong inheritance. Imagine, malinaw na mayroong pong pangako ang Diyos sa kanila, pero natakot sila. Natakot. Alam niyo po yung report nila, yung 12 spies. Isa sa report ng mga 12 spies, sabi ganoon, para lang kami mga tipaklong sa lalaki ng mga taong naroroon. Sobra naman yun. Hindi naman ganun kalalaki, mga konting higante lang po yun, parang sila Goliath lang yun. Iniisip niya siguro, pero hindi ganun. Parang mga tipaklong daw, ilan lang yun, kung may malalaki mga tao ron. Exaggerated because of fear. Mga kapatid, minsan exaggerated yung iniisip natin dahil takot tayo. Hindi tayo makakakbang. At sasabihin natin, okay na ako rito sa posisyon ko. Okay na ako nakaupo lang lagi. Okay na ako. Huwag mo akong intindihin. I'm fine. But you're not fine. Ikalawa po, they doubt God's power. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero para sa kanila, parang mas malaki pa ang Diyos kaysa doon sa mga higante na sa lupang pangako. Imagine, meron ang sinabi si Lord, natutunan nila in the past, dumaan na sila sa Red Sea, dumaan na sila sa Red Sea, pinakain na sila ng Panginoon ng mana, napakasarap na pagkain everyday, pero nag-doubt pa rin sila sa kapangyarihan ng Diyos. Ikatlo po, they are fearful of change. Ilang beses po sila nagreklamo tungkol sa kanilang sitwasyon. At alam niyo po ba, sasabi nila, balik na lang tayo sa Egypto. Back to slavery. Imagine mo yon, malaya na, tapos babalik sa slavery. Alam niyo pong gustong-gusto nila talaga sa Egypto? Sibuyas. Sibuyas. Totoo po yan. Tinignan ko, bakit gusto nila? Wala na sila makain sibuyas, puro mana po, at saka yung mga ibon eh. Wala na sila makain sibuyas. Gusto nila sibuyas, ang sibuyas ang number 1 na pagkain sa Egypt. At ikaapat po, they are wanderers in the wilderness. Imagine po, living out the remaining years of your life doing the same thing over and over again. Over and over again. Mga kapatid, kamusta po ang buhay natin ngayon? Paikot-ikot na lamang po ba? At dahil sa kawalang paniniwala nila, walang ibang choice ang Diyos, kundi hayaan sila maglakbay sa disyerto hanggang sa mamatay ang henerasyon na yon. Namatay po yung henerasyon from 20 years old pataas. Nung hindi sila pumasok sa lupang pangako, 20 years old pataas nangamatay. At ito na ngayon yung 19 years old pababa. Nakatayo ngayon sila doon sa Jordan River at nagsasabing, this is it. But when they saw the flood, they stayed for 3 days. Hintay tayo. The other word is abar. Abar. Ito po ay translated into English as to pass over or cross over. Yan po yung mga abar. Ano po? At this word is used most frequently in the book of Joshua. Primarily in the first 5 chapters. Actually, sa chapter 3, ginamit ito eh. They set out eh. And then they abar. To cross over. Tapos na yung huling pagkagamit doon sa chapter 3, nung set out. That was the last time na sila po ay tatayo at magko-cross over na sila. They have to finish the work. Kailangan pong tapusin yon. And this word is used doon nga pa sa book of Joshua.
God is telling the people to abar or to cross over the Jordan River. And this was something completely new. Ang tanong po, bakit itong mga kasama ni Joshua ngayon tumawid sa Ilog Jordan? Samantalang si Moses ay hindi. Yun po yung binanggit ko kanina. Noon nakala ko tumatawid sila pero mababa lang ang ilog. Hindi po. Doon sila talaga sa baba na galing. Pataas sila sa labas ng sa loob ng Ilog Jordan. Pero ito si Joshua, dito siya pumunta sa kabila. Tatawid siya patungo doon sa Jericho. At ito po yung magandang pangyayari dito. Hindi iniisip ng Jericho na makakatawid sila. And they were surprised. May ibang kaparaanan si Diyos, si Lord. May iba siyang kaparaanan. Hindi doon sa kaparaanan iniisip natin. Minsan kasi, parang sasabi natin, Lord, ito po yung gawin mo. Hindi mo natin mautusan si Lord para baguhin yung sitwasyon. Mayroon siyang gustong gawin sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Bakit pa kailangan pang padaanin ang Israelita doon sa mahihirap na daan? Because they can easily conquer Jericho. They can easily conquer Jericho. So, ang abar po, people are portrayed for us here in Joshua chapter 3. Then the next generation of Israelites were different from their fathers. They accept and embrace changes and transitions. Tinanggap nila yung pagbabago at yung mga transition. The promised land was right before their eyes for their taking. Pero kailangang ipakita nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos para makarating doon. At ito po yung mga principles na matutunan natin. We will cross the Jordan River. Pagkakross na po tayo. Joshua chapter 3 verse 2. Ang sabi po nga yan, they accept change. Joshua chapter 3 verse 2. At the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded the people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priests, then you shall set out from your place and follow it. Yet, there shall be a distance between you and it, about 2,000 cubits in length. Do not come near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. Naipaliwanag na po natin in the past bakit mahalaga ang Ark of the Covenant. Ano po? May laman, ano po laman ng mga Ark of the Covenant? Unang-una po pala, follow the Lord's lead. Yan pong unang point natin. We have to follow the Lord's lead. At ano po yung laman ng Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant, yun ang Lord's lead. Yun ang kanilang susundin. Ano po? Hindi sila basta sinabi, tawid na kayo at bahala na ako sa tubig. Meron silang susundin. At naipaliwanag po natin ito nga pong Ark of the Covenant. Ano nga po laman ng Ark of the Covenant? Ayan, una ay yung Ten Commandments. Ang Ten Commandments po, it is a sign of God's desire for the Israelites or for the people for that relationship. Gusto po may desire po ang Diyos na magkaroon ng isang relationship, and that is the Ten Commandments. Ikalawa po, ang laman nito yon ay yung pot of manna. Yung pong tinapay. At itong tinapay na ito, nagpapahayag po ito ng provision ni Lord during the previous 40 years. Imagine, may ulap na sila. May ilaw pa sila. Meron pa silang tinapay. May tubig pa sila. Kumpleto. Pero is that what God designed for them? Hindi. Hindi yun dahil sa kumpleto ka na, okay na. Hindi dahil sa meron ka ng bahay, meron ka ng kuryente, meron ka ng ilaw, may pagkain ka, may tubig ka, okay na. Hindi po yun ang disenyo ni Lord, mga kapatid. That is God's provision. Provision pa lamang po yun. Then ikatlo po, in-include po rito yung Aaron's rod. Ito po yung isang issue, meron ng Israel yung palakad-lakad sila, paikot-ikot sila. Naghanap sila ng bagong leader. Kinalaban nila si Aaron. At sabi nila, hindi naman leader yan si Aaron. Hindi naman yan eh. So, ang sabi ka ng Panginoon, sige, yung mga leader, akin yung mga tungkod ninyo. Ilagay ninyo dito sa lugar na ito. At kung sino magbunga na ng tungkod, kung sino ang magkaroon ng buhay, yun ang leader. At noong time na yon, yung tungkod ni Aaron ang nagkaroon po ng dahon.
nagkaroon ng dahon. Ang ganda pong basahin ng storyang ito ng patungkol kay Moses. Because it validates God's power to use anything He willed to accomplish His will. Pwedeng gamitin ng Diyos anumang bagay para lang sabihin na ito yung kalooban ko para sa iyo. Tatlong historical reminders, tatlong saksi sa pag-ibig, kalooban, provision at kapangyarihan ng Diyos. The ark was a monument of God's faithfulness to Israel. At kung ito pong ark na ito ay monument to God's faithfulness, equivalent po ito doon sa word na Emmanuel, God with us. God with us. At the ark, at kapag ka nauna po yung ark na ito, ibig sabihin, God was out in the front. Nasa harapan po siya. Nasa unahan. Parang sinasabi po na He will take the first steps into Canaan. Ang gagawin lamang po nila, sundin ang kanyang pamumuno, panatilihin ang kanyang presensya at sumunod sa kanya. Yun ang gagawin po ng mga Israelita. Titingin doon sa ark. And God was very particular. Sa verse 4 po, nakalagay po yung procedure kung paano ito gagawin. But keep a distance of about, sa ibang 2,000 cubit, sa iba 1,000 yards, between yourselves and the ark. Don't go near it so that you can see the way to go, for you haven't traveled this way before. Yung 1,000 yards po, equivalent po sa kulang-kulang 1 kilometro. Yung layo. Pero sa mga nakikita natin picture, parang ang lapit lang, di ba? Parang nauna. Keep a distance. 1 kilometer, 9 point something lang. Yung 1 kilometro. Imagine yun po yung distance niya. At yung mga Israelita po, ang picture po noon ay nandun sila sa sloping hill. Nakaganon, sloping hill. Tapos edge po ng Jericho yan. Andun silang lahat, nakatanaw sila doon. Kitang-kita nila, 1 kilometer noon, layo, no? Pero kita nila, wala naman mga building, wala naman mga structures eh. Pero kikita nila yon. At doon sabi nga, doon kayo titingin. And God was very particular about the distance. At malinaw po yung dahilan. Gusto niyang makita ng buong Israel kung saan sila padadaanin ng Diyos. Kung masyadong masikip ang grupo na sa harap, kakaunti lang makakakita nito. Kaya kailangan spread sila, malayo, 1 kilometer, kita ng lahat. Tandaan po natin na ang henerasyon ito ng mga Israelita hindi katulad ng kanilang mga magulang. First time nilang tatawid sa ilog. Hindi nila kabisado ang dadaanan nila at hindi pa sila nakadaan dito kahit kailan. It's a different way. Mga kapatid, may mga problema tayo, minsan hindi pa natin dadaanan. First time na dumating ang problema yon sa buhay natin. First time nating naranasan, grabe. At first time, iyak-iyak tayo. Anong gagawin? Ito po yung mga Israelita, ito pong generation na ito. First time po nila ito. It's so different. Kitang-kita nila yung bilis ng agos. Alam na alam nilang malalim yan. Pero the Lord wants them to step doon sa harapan. Buong Israel, nagkakampo sila doon. Ang kaba nakapwesto, 900 meters. Lahat ng Israelita ay nakikita ito. Pasan-pasan ng mga saserdote sa kanilang balikat habang sila ay naglalakad patungo sa Ilog Jordan. At maunawaan ang lahat ng dahilan. Layo ng Diyos na tawirin ang Israel ng Jordan kasama niya. Ngunit magagawa lamang nila ito if they focused and followed Him. If they focused and followed Him. Ano po ang ginagawa natin pagka nakakaharap tayo na impossible? Na imposible. Katulad po ng Apostle Pedro, when he walked on the water, he fixed his eyes on Jesus. That's impossible. He fixed his eyes on Jesus, nakalakad siya. Pero nung tumingin na siya sa likod, nakita niya malalaking wave. At naalala niya, hindi naman talaga nakakalakad ang tao sa tubig. Lumubog siya.
Kapatid, isa po sa problema meron tayo sa ating pagsunod. Masarap na we fix our eyes on Jesus. Pero marami po mga distractions. Maraming mga disturbances. Maraming mga salita-salita. Maraming mga sinasabi ang mundong ito na nahirapan tayong to fix our eyes on Jesus and to cross over. Dapat tayong mag-focus at sumunod sa mga kilos ng ating Panginoon para saan man siya pumunta, makakasunod po tayo. Ikalawang bagay po, ang sabi pong ganoon, consecrate yourself. Maglinis kayo. Linisin ninyo yung mga puso. Sa verse 5 po, then Joshua said to the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. At yung Hebrew word dito sa consecrate, last year pinag-aralan po natin ito, to be holy, to prepare, to dedicate, to be hallowed, to be holy, to be set apart. Yun po yun. At ang ganda po nung kapahayagan last year for us to consecrate. For us to be set apart. And God was telling His people that if they were going to cross the uncrossable and follow the will of the Lord, they must be set apart to Him. They must be holy. Holiness is a prerequisite to anything that we want to accomplish. Kaya ang sarap po nung last year, if we have understood, yun pong kahalagahan ng kabanalan sa buhay natin, then we can at least step. Andiyan si Lord. Focus on the Lord. At nang gabing yon, bago sa pinakamahalagang araw sa kanilang kasaysayan, Israel was commanded to be certain they were right with God. Suriin ang kanilang buhay, aminin at talikuran ang mga kasalanan at ilaan ang kanilang sarili ng buo sa Panginoon. Consecration means to prepare, to dedicate. Iiwanan ko tama po yan. Iiwanan ko ang karaniwan kong ginagawa, ihahanda ang aking spirito upang makita ko kung saan siya kumikilos, kung saan kumikilos ang Diyos at sundin siya. Iwanan ko yung aking mga normal na ginagawa. At sabing ganon, ihahanda kong aking espiritu upang makita ko kung saan siya kumikilos at sundin siya. Upang matawid natin yung hindi natin kayang tawirin, dalawang bagay na po ating pinag-aralan. He did not say, sharpen your sword. Bakit ganon? Ano po? Kalaban yung kanilang pupuntahan doon. Dapat ang sinabi ni Lord ay, talasan ninyo, mag-aral na kayo. At lulusob tayo ron. Hindi po yung sharpen your sword. It is not your skill. It is not our skill na magbibigay sa atin ng katagumpayan, mga kapatid. Hindi yung galing natin ang magdadala sa atin sa katagumpayan. Ang sabi ng Panginoon, follow the Lord lead, fix your eyes on Jesus, alamin ang kanyang pagkilos at sumunod sa kanya. Then ikalawa, consecrate yourselves. Ihiwalay ang ating sarili mula sa kasalanan patungo sa kanya na laging alerto sa espiritual niyang paggawa sa buhay natin. Ano nga po ba epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao? Ang ganda po ng takbo ni Joshua. Nung nakapasok sila fast forward lang po ako ng konti, nakapasok sila sa Jericho. Wipe out lahat. Pero pagdating doon sa Joshua chapter 7, mayroong isang bayan na nilusob sila, maliit lang. In fact, nagpadala lang sila ng kakaunti lang ng mga sundalo. Konti lang, sabi maliit lang yan. Ano nangyari? Wipe out yung mga Israelita. Because there is sin. Nagkaroon po ng problema. Yung pong isang tao na nagkasala, si Achan. Sa lahat ng daan-daang libo, milyon, siya lang ang sumuway sa malinaw na utos ng Diyos. Pero ang kasalanan ni Achan ay nagdala ng pagdurusa at pagkatalo sa buong bansa. Tinalo sila, anong bayan? AI.
Artificial intelligence. AI ang tumalo. Mga kapatid, kahit sa panahon natin, kahit nagbibiro akong AI, ang AI ngayon, tinatalo na tayo sa ating pong tamang kaisipan. Ang AI, yan na yung pumapasok sa atin ngayon para kumuha tayo ng lahat ng ating mga information. Hindi na sa Bible. And even the Christians today, kahit na yung mga young people sa panahon ngayon, AI na tinitignan pag sinabing, anong topic natin? Tinitignan na sa AI. Tinatalo tayo ng AI. Tinatalo tayo. Pero dito, yung AI, ang nangyari, ang ginawa ni Achan, he keeps the spoils of a goodly Babylonian garment, 200 shekels of silver, and gold of 50 shekels weight. Dami niyang kinuha, ninakaw niya. Sayang eh. Ang ganda pa naman ng mga Babylonian garments. Sabi ni Lord, sunugin lahat yan. Hindi niya masunog. Isang tao nagkasala, buong bayan ng Israel nagdusa. At marami sa mga kamag-anak niya namatay. Yun po yung resulta ng kasalanan, mga kapatid. Okay na sana. Nakatawid na. But then, in their victory, comes sin. Ikatlo po, they walk in faith. They walk in faith. Sa verse 7-8, the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I with Moses, so I will be with you. And as for you, command the priests to bear the ark of the covenant. When you come to the brink of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan. At doon po sa verse 13, and when the soles of the feet of the priest bearing the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan waters of the Jordan shall be cut off from flowing, and the waters coming down from above shall stand in one heap. Ito na po yung moment of truth. Ang mga pari na may pasan-pasan ng kabanantipan, dapat lumakad sa tubig na umaagos na tumayo doon. Tatayo sila roon. Kailangan ng mabasa ang kanilang mga paa. Faith moves you forward in God's way, in God's timing. Faith moves you forward in God's way, in God's timing. Ang pananampalataya lamang po ang magdadala sa atin sa tamang pagkilos at sa tamang panahon na iniukol ni Lord sa atin. Darating ang isang sandali na kailangan mo ng kumilos ayon sa iniutos ng Diyos. Kung hindi mo gagawin, hindi mo kailanman matatawid ang Jordan. Kung hindi ito gagawin, hindi mo kailanman makakamit ang pangako ni Lord sa iyo. Tandaan po natin, focusing on the Lord is essential. Consecrating ourselves in the Lord is vital. Mahalaga po yan. But we will never cross the river unless we take that step of faith. Kumpleto ka na. Nagpaayos ka sa Panginoon. You look upon His direction. At sinasabi ni Lord, ito anak ang gawin mo. But if you are not going to step in faith, you will never reach God's perfect plan for you. Halimbawa po, last year binigyan pansin natin ng holiness. And then we focus on where the Lord is leading us. Itong year na ito, pinag-usapan po natin ang equipping. Equipping. Lahat tayo dapat ma-equip. At ang Tagalog po ay paghahanda. Inihanda tayo ni Lord. Maging handa na gamitin ni Lord sa kanyang gawain. And enable for us to be equipped. Malinis tayo. Pinag-aralan natin ng holiness. Atin pong nilagay sa ating buhay. Tinignan natin kung saan ang direction ni Lord. Pero, kung hindi po natin gagawin yon, kung hindi tayo po maghahanda doon sa nawala po ako ng konti, pero ito po yun, na lahat tayo magiging handa na gamitin ni Lord sa kanyang gawain and enable for us to be equipped, we must commit ourselves, our time,
our energy, our money, our lives to what God is doing, or it won't happen. Masakit man tanggapin ang katotohanan, mga kapatid. Kung ang equipping po ay mangyayari lamang po sa leadership, we can never do it, mga kapatid. Kailangan po namin kayo. And when we cross, it's not only the priest that cross the river. Everyone ng mga Israelitas tatawid. Gusto ko lang po idagdag ito. Gusto kong mapansin natin ang isang elemento ng kanilang pananampalataya sa verse 8. After they stepped out, they stood still. Tumigil sila. Bakit po? They were waiting on the power of God. Naghintay sila. Sa lahat ng kanilang ginagawa, pinanatili nila yung dependence nila sa Diyos. And their standing still testified to the fact, yan pong next frame natin, their standing still testified to the fact that everything came from God. They were acknowledging that it wasn't their work that changed anything. It was God and God alone. Humakbang sila sa tubig, tumigil at naghintay sila. Mga kapatid, ito po yung nais pong gawin natin. Ano po? We have to acknowledge na si Lord lang pong gumagawa. Hindi po ito work natin. Hindi po ito work lang ng mga leaders meron po dito sa church that will change anything. It was God and God alone. Hahakbang sa tubig, titigil at maghintay. Then ano po nangyari? Wow, it's a beautiful scenery. The water is receding. Naubos at natuyo ang tubig. Naubos at natuyo ang tubig. Doon sa itaas ng ilog, alam niyo po ba na yung pong paghinto niya hanggang doon sa lugar po ng Adam, yung kanila binanggit ko sa mapa, yung Adam. Yung pong Adam ay 25 kilometers po mula po doon sa kanilang kinatatayuan. 25 kilometers. Pero mula doon sa lugar na yun ng Adam, kitang-kita nila yung heap of water walls. Yung kristal na wall ng tubig na naroroon na lang. Kitang-kita nila na nandun na lang yung tubig, hindi na umaagos. At doon po, hindi po nawala lang ang tubig. Ano sabi? Natuyo. Natuyo. Kaya nung paglalakad nila, hindi po sila naputikan. Baka naalikabukan pa sila. Yung ingay ng tubig na rumaragasa, dahil sa tubig na rumaragasa, nawala po yun, napalitan po yun ng ingay ng mga yapak ng mga Israelita na rumaragasa patawid ng Jordan. Nawala yung rumaragasang tubig, napalitan rumaragasang mga paa. Yung dating ingay na dumadagundong, nawala po yun. It becomes a step of faith. Tinuloy. Ang pagtawid sa Jordan ay nagtuturo sa atin ng isang spiritual lessons. Ang Jordan po ay nasa pagitan ng disyerto at ng lupang pangako. Nasa gitna po yan. Spiritually speaking, ang Jordan ay kumakatawan sa isang hadlang na dapat po nating malampasan upang angkinin ang isang pangako, ang lupang pangako. Yun to po. Sa sandaling tinanggap natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay pinalaya sa pagkaalipin, sa kasalanan at kamatayan. Ito po yung Ehipto. Yun po yung Egypt. Pag tinanggap natin ang Panginoon Jesus, nalisa tayo ron sa Ehipto. At magpapasimula na tayo sa ating paglakbay, patungo sa lupang pangako. Ang problema, may ilang mga Kristiyano na hindi makabitaw sa kanilang mga pagnanasa para sa mundong ito. They still look back. They still look back. Lalo na pagka tumitingin na sa Facebook at nakikita ang daming mga ganda. Hindi na makano. May vices pa rin. Ginugugol ang maraming oras sa disyerto na paikot-ikot. Naligtas. Pero hindi pagganap ang kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya't walang nagbabago sa kanyang pag-uugali. May problema pa rin sa kanyang nakaraang makasalanang buhay.
Bubuntot-buntot pa rin ang dyablo. Walang bunga. O baka naman, hindi pa talaga umalis na Ehipto. Mga kapatid, meron po ako isang hamon sa inyo ngayong umaga. Kung paikot-ikot lang ang iyong spiritual na buhay at walang paglago, pwedeng pakichange yung frame natin. Kung paikot-ikot lang ang iyong spiritual na buhay at walang paglago, kailangan mo nang umusad. Kailangan mo nang harapin ang iyong Jordan at tawirin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron po ba kayo sa isip na inyong Jordan? Kapatid, it's time for us to cross the river. It's time for us to step in faith. It's time for us na i-claim the very purpose of God in our life. Hindi paikot-ikot, kundi nagpapatuloy, lumalago, namumunga. Mga kapatid, we long to see God do what only God can do sa inyo po mga buhay. Nais po namin makita yung gagawin ng Diyos sa inyo. At ang church po ng the Book of Acts ay nag-crossover. Nag-crossover ang Book of Acts, yung mga mananampalataya, sa mga imposibleng sitwasyon ng paulit-ulit. Pag binasa natin ang Acts, ang dami doon. Dahil ginawa nila mga simpleng hakbang na nanatili sa atin hanggang sa araw na ito. The same thing na ginawa nila by faith is the same thing na atin pong gagawin sa mga panahon ito. May isang Jordan na nakalatag sa harap natin. Malaki pong hamon, mayroon tayo. Ang isang Jordan na nakalatag sa atin ay ang pagbabago ng mundong ito. Pagsisira sa mga mananampalataya, pagpe-persecute sa atin, paglalagay ng maraming mga kakarapatan, marahil wala ka masyadong Jordan sa iyong sarili, but we have a bigger Jordan to cross. And that is the temptation of this world. We must believe that nothing is too difficult for God. We need to follow the Lord and follow His lead. We need to consecrate ourselves, iwaksin lahat ng kasalanan, itakda ang ating mga sarili sa Kanya. And lastly, we need to walk in faith. At dapat tayo maging handa sa Kanyang pagkilos kapag siya ay gumagawa. Always being mindful that if God is saying anything to us this morning, may gusto siya ma-accomplish sa buhay natin na nais niyang maluwalhati siya. Mga kapatid, mayroon pong sinasabi si Lord sa atin. And He wants to be glorified sa inyong pagakbang. Pray pa tayo. Let's pray. Lord, salamat po na marami sa buhay po ni Joshua. Minsan tinitingnan po namin yung mga picture, parang minsan dali lang. Pero when we look at the real picture, ng pagharap nila sa Jordan River, kakaiba, Panginoon, kakaiba. Pero ginawa po nila yung Panginoon sa tatlong bagay. Nandyan pong ark. And the ark now is our Lord Jesus Christ. Siya nag-fulfill ng law. Siya ang aming pong provider. At siya pong makapangyarihang Diyos nagmagawa sa aming pong mga buhay. Pinangunahan po, Panginoon, niyo. At hindi lamang po yon, nilinis mo po ang Israelita. Paglilinis mo rin po sa amin. At nandun, Panginoon, yung paghahamon mo sa amin to step in faith, to walk by faith. Lord, tulungan mo po kami na magkaroon ng takot at respeto sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na may pagkatiwala namin ang aming mga buhay kay Jesus at sundin ang kanyang mga utos. Tulungan mo rin po kami, O Diyos, na tawirin ang aming personal na Jordan upang maranasan namin ang katagumpayan ng iyong mga pangako. Higit sa lahat, Panginoon, may you raise up all of us to be spiritual leaders like Joshua upang maging kagamit-gamit kami sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos,
Salamat po sa biyaya mo sa amin. Salamat po sa iyong kapangyarihan at pangungusap mo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, what you can do, and once they know